Kung kaya dapat tayong maging handa na isakripisyo ang lahat-lahat na mayroon tayo upang maghari ang Diyos sa ating mga puso at buhay. Yan yung sa mga alagad. Diba? Nasabi kay Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, kasi nabusog eh. Nabusog. Pangalawang tanong, Pedro, iniibig mo ba ako? Ang pangatlo na sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat. Kaya ka lang sumusunod sa akin kasi walang pagkain. Pag wala ka ng pagkain, ayaw mo na sa akin. Ganon. No, kaya nakahanda tayong isakripisyo ang lahat-lahat na mayroon tayo. Hindi tayo pwedeng ganun lang kadali. Yung iba, hindi na ako sisimba. Bakit? Kasi may malubha akong karamdaman. Ay, hindi ganun. Huwag ganun. Tumawag ka sa Diyos. Magtapat ka sa Diyos. Tawagin mo ang Diyos. Huwag nating iiwanan ng Diyos. Kailangan nating isakripisyo ang lahat na mayroon tayo upang maghari ang Diyos sa ating mga puso at buhay. Pangatlong talinghaga. Yata abot ang. Ang lambat. Ano naman to? Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. So parable na naman siya. So makikita natin dyan, pag inisip natin, ano yung lambat? Panghuli ng isda. Yun lang, lambat, nakahuli, yung lambat, panghuli. Literal bang isda? Doon sa talata, parang literal. Pero yung meaning, the ultimate net, basahin po natin. Ano yung meaning niya? Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda. At itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Diba? Ganyan yung talagang literal na nangyayari. Ano yan? Yung maliit, ayoko nito, matinig to. Balik natin. Diba gano'n? Kinukuha lang yung good. Parang gano'n, Ano to? MBB. Ilagay natin sa ASNB. Pababawin pa natin. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay inilalagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinapon nila. So yung mabubuting isda may kwenta. Yung reject na isda, mga walang kwenta. Ano ibig sabihin nun? When it was filled, they threw it up on the beach and they sat down and gathered the good fish into containers, but the bad they threw away. Ano ang ibig sabihin nito? Andyan din yung sagot, 1349. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Yung palang lambat, panghuli pala yun. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. So yung palang mga walang kwenta na binabanggit kanina, masasamang tao pala yun. Yung mabubuting isda, matutuwid pala yun. Diba ganon? Hindi tayo maalis dun sa meaning. Itatapon ang masasama sa nagliliyad na apoy. At doon iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin. So, nang ipangaral ang Word of God, may nakinig, may hindi nakinig. Parang ganon. Merong nag-response, may hindi nag-response. Yung hindi nag-response, yun yung mga rejected. Nilalarawan sila sa mga good na isda, pangit na isda. Kaya sinabi yung mga walang kwentang isda. And throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Diba ganyan nyo? Saan daw itatapon? Diba? Nandiyan na yung pagngangalit ng mga ngipin ayon doon sa binanggit. Diba? Inferno? Paano ngayon yan? Nahahati ang tao sa dalawang patutunguhan. Meron tinatawag na life after death. So, saan tayo ngayon dyan? Ba, nagpagal ka ba sa salita ng Diyos? Kilala mo ba si Jesus Christ? Mo ba? Ito yung naghihintay sa mga maitatapon diyan sa naglalagablag na apoy na yan. Ano po? So pagka dilawakan pa natin ang kahulugan, gaya ng mga mabubuting isda, yung pala yung tao,
sila ay ililigtas ng Diyos. Ngunit ang mga walang kwentang isda, tao din pala yun. Itatapon ng Diyos sa lumalagablab na apoy, sila ay nakabilanggo sa impyerno ng pagdurusa. So yan po yun. Makikita natin parang parable of the wheat and weeds. Diba? Parang ganun din. Doon lang pumapasok eh. Kaya sinasabi ngayon, the kingdom of heaven is like, net, is like mustard seed, is like, di ba, ang dami doon, aliven, yung mga ganun-ganun. O yan. Hindi po pwede na hindi ka maglingkod sa Diyos hanggat ikaw nandito sa lupa. Kailangan tayong magpasakop sa Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pang-apat na parable. Ano po? Kayamanang bago at luma. Kaya naman, may kinalaman na naman sa treasure. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. Parable ulit. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaya ang bawat tagapagturo ng kautusan. Sino yung tagapagturo ng kautusan na yan? Wala namang ibang meaning yan kundi yung scribe and Pharisees. Sila lang naman yung mga tagapagturo ba? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoong Diyos. Kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa Word of God, maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago. Ano yun? Ano? Ba't ginamit yung old and new? Tingnan natin sa English. Matthew 13:52, then he said to them, therefore every scribe, yun, instructed, yung mga tinuruan sa kautusan, di ba? Mga lawyer to eh. Concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. Ano? Literal bang kayamanan na luma at bago ang tinutukoy ni Jesus? Hindi. Ano po? So ano yung tinutukoy doon na old and new? Dahil ang tinutukoy ditong kayamanang luma at bago ay ang lumang tipan at bagong tipan.